Ayan guys, may plano daw siya mag-resign. Kung pwede daw ba na mag-render lang ng 1 month sa sa company. So dito yun sa Czech Republic, no. Itong usapan na to ay nandito na sa Czech Republic. So kapag ikaw ay nandito na kasi sa Czech Republic, briefing ko lang kayo ng konti. Hindi niyo nagustuhan ng company nyo is within 6 months is pwede naman kayo na makapag resign sa kanila. So bago kayo mag-resign guys, ang una nyong gawin, check nyo muna ang inyong kontrata kung may nakalagay doon about sa pag-break contract. May bayad ba? Or ano mangyayari sa inyo pag nag-break contract. Kapag wala nakalagay about sa break contract, ibig sabihin, after 6 months, pwede kayong makapag-resign sa company. So, ang question niya kasi, sa atin sa comment section, ang question niya kasi is, pwede daw ba na 1 month ang render ng ganon. So, dito kasi sa Czech Republic, ang nasa law ay 2 months render kapag ikaw ay nag-resign sa iyong company. Now, ang mangyayari kasi dyan guys is ganito, magsasabi ka sa iyong HR. So, pwede po bang 1 month lang? Ngayon, tatanungin ka ng reason kung bakit. Tatanungin ka, ba't ka nagre-resign? Ano yung reason? Dapat pulido yung reason mo. So, sa sinabi niya, pwede daw bang i-reason niya ay health issue. Kadalasan kapag health issue ang sinabi niyo na reason, guys, hihingan kayo dyan ng supporting documents. Anong issue? Kasi, pwede silang mabalikan yan eh. So, gagawa sila dyan ng mga something katibayan na healthy kayo bago kayo umalis sa kanila kasi baka mabalikan ng company nila. Isang reason yun kapag health issue ang sinabi yung reason. Okay? So, pangalawa dun sa tanong niya, kung pwede ang 1 month render, depende yan sa company. May mga cases dito, pag nagpaalam ka ngayon, bukas wala ka ng trabaho, terminate ka na. Bakit? Ibig sabihin, on the spot termination. So, guys, dito, ang termination at saka resignation is ano ba yun? Same term lang. Okay? Pag nagsabi kayo, akala nyo resignation pero termination ang maririnig nyo sa kanila. Kasi nga, dito sa kanila, pag umalis ka ng company, terminate ang itatawag nila doon. Hindi siya resignation. Pero sa atin kasi resignation yun pag umalis ka ng company. So, ibig sabihin, ako before, dahil after 6 months kasi is nag-resign ako doon sa aking company, tinerminate nila yung aking kontrata after 6 months. So, after 6 months, nagpaalam ako ganyan. And then, 2 months render, kaya 8 months mahigit bago ako nakalis doon sa aking dating company. So, yun yung case ko before. No? Doon sa 1 month, kung pwedeng 1 month ang render mo, so nakadepende yan sa iyong employer, sa iyong company, kung papayag siya na 1 month lang ay render. Sabi ko nga sa iyo, may nangyayari dito na nagpaalam ka ngayon, bukas ito-terminate ka nila. Tapos 1 month, nakatenga sila. Kasi nga, na-terminate ka agad-agad eh. 1 month. Kasi pag dito kasi sa Czech Republic, once na, ba, kunyari, nag-tour ka sa isang company. Nag-tour ka, may trabaho ka ngayon, nag-tour ka sa ibang company kasi gusto mo nga mag-resign. Pag nag-tour ka doon, tatanungin ka doon. Alam kasi nila ang law dito na 2 months talaga bago kayo makalipat ng company. Now, after nun, ng pag-uusap nyo doon sa pagtutur, kasi may orientation naman yun eh. So, magre-render ka, magpapaalam ka doon sa iyong current, tama ba? Iyong current na employer. Magpapaalam ka, magpapasa ka ng paper, resignation paper, yan, magpapasa ka, manghingi ka doon sa inyong agency na mag-aasikaso sa inyo doon sa bagong company. Tapos, magpapasa ka niyan, pag nagpasa ka niyan, so, kapag natataka nila, doon palang mag-i-start ang pag-count mo. So, hindi ko alam kung 1 month or 2 months. Depende yan. Kasi may date yon kung kailan kayo matatapos. Kung papayagan nila kayo. Pag natataka nila yan, na-approve nila yan, ibig sabihin, ipapasa nyo yan doon sa inyong bagong employer or inyong bagong agency. Kung agency man kayo. Papasa nyo yan. Pagkapasa nyo, yun, nagre-render na kayo ng 2 months. After 2 months, may nakalagay kasi doon sa inyong, ipapasa nyong resignation letter. May nakalagay kasi doon kung hanggang kailan lang kayo. Oo, kayo I think ako naglagay noon dati. Kinumpleto ko yung 2 months. Ganun. Tapos, after nun, kapag nakumpleto na yun, so, wala na. Tapos na kayo sa inyong company. So, ganun yung case ng pag-resign dito sa Czech Republic. So, doon nga sa tanong niya na kung pwede ang health issue ang i-reason. Ako kasi before, health issue talaga ang reason ko, pero hindi ko siya ginamit. Kasi nga, may napagtanungan din ako ng ganyan. At ang sinabi nga sa akin, actually mataas yung napagtanungan ko ng ganyan. Sinabi nga sa akin, hindi kasi natin pwedeng ilagay yung health issue kasi
pwedeng dadalhin ka pa nila sa doktor, dadalhin ka pa nila sa mga specialist kung ano yung sinasabi mong health issue, something like that, kung ang may problem ka ba. Kasi hindi ka nila pwedeng bitawan na meron kang problem sa health issue. Kasi baka dumating ang araw na silang sisihin mo, idemanda mo sila, something like that. Dapat clear ka bago ka umalis sa company mo. So, yun yung pinayo sa akin before. Kaya, ang ginawa ko, hindi ko sinabi yung health issue. Ang sinabi ko na lang noon is, yung friend ko kasi, is lagi kami nagkikita masyadong malayo ganun 5 years na ganyan something like that basta gumawa na lang ako ng ano and yun naman kahit paano natataka naman siya so yun ganun yung nangyari sa akin before pero hindi ko siya sinabi yung health issue ko na something like that although pwede nyo naman sabihin kung ready kayo doon sa mangyayari or kung malay nyo, hindi naman sila ganun kahigpit kagaya ng inaasahan natin. So, pwede nyo rin naman sabihin. But, in my case kasi, hindi ko siya talaga sinabi kasi nga, yun yung naipayo sa akin. So, I do hope dun sa nag-comment sa akin kasi hindi ko siya inalagay dito kung sino siya. Kasi nga, baka, syempre, magre-resign pa lang siya eh. Nabanggit niya kasi sa akin is, July 13 daw siya magre-resign. So, ibig sabihin ngayon ay gumawa ako is July 3. So, hindi pa siya nakakapag-resign. Kaya, hindi ko pwede ilagay yung pangalan niya. Baka makita ng mga katrabaho niya. Di ba? Kaya, hindi ko siya nilagay. Yun lang. So, I do hope na mapanood niya tong vlogs na to. And doon sa mga gustong mag-resign, hindi ko kayo na-encourage na mag-resign kayo kung sa tingin nyo naman is kaya nyo yung trabaho at saka okay naman yung sahod nyo. Hindi ko kayo na-encourage guys. Kasi, ito lang tandaan nyo, no? Pag malaki ang sahod, maraming pagod. Pag maliit ang sahod, konting pagod. So, yun yung kaibahan, no? So, ako kasi dati talaga, kaya ako nag-resign gawa nga ng may health issue din ako. So, yun din talaga yung reason ko ba't ako nag-resign. Hindi ko lang siya ginamit. Nasa ano kasi ako nun eh, na may coolant kasi, na medyo nangangati yung mukha ko. So, doon, kaya ako nakapag-resign. Yun. Dati kasi akong sa Borno, pero wala naman akong problema pagdating sa aking agency. Wala akong problema pagdating sa something ganyan. Wala akong problema. Yun lang talaga yung naging issue ko. So, yun. Yun lang no, sana nakatulong.